Sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamumungang malwalhati. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi mananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo, na pararangalan ng Ama kung kayo'y namumunga ng sagana, at sa gayo'y napatutunayang mga alagad ko kayo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po ang lahat. Magandang mainit na hapon po sa inyong lahat. Pwede po bang pakibati ang inyong katabi ng isang magandang hapon? Parang wala po kayong ka-energy. Sa parokya po namin, may tuturo po ako sa inyo. Sa parokya po namin, kapag sinabi ko pong si Jesucristo'y muling nabuhay, sumasagot po yung mga taga-alyaga ng siyang tunay. Practice nga po natin, ha? Practice po natin. Si Jesucristo'y muling nabuhay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyo, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." This gospel passage says a lot about the essence of Christian faith. Kung paano ba talaga manampalataya ang isang Kristiyano. Alam po ninyo kasi may mga pagkakataon, dasal tayo ng dasal, hingi tayo ng hingi sa Diyos, pero wala namang magandang asal. Christian faith is more than just asking for help.
Christian faith is more than just uttering words of worship. It is more than that. May mga pagkakataon rin naman po na tinutularan naman natin si Jesus. Pero ang pagtulad kay Jesus, kung hindi ito tumitimo sa puso, ay wala rin pong saysay. Kaya nga mga kapatid, napakaganda po ng itinuturo sa atin ng Ebanghelyo sapagkat ipinapakita sa atin kung paano bang maging totoong Kristiyano. Kung paano ba tayo magiging totoong anak ng Diyos. And I could summarize the essence of being a Christian in 3 words. 3 salita lang po. Life in Christ. Pamumuhay kay Kristo. Yung buhay natin, kailangan nababanaagan dito ang buhay ni Kristo. Kaya magandang tanungin po natin ang ating sarili, may ugnayan ba tayo kay Kristo? Buhay ba si Kristo sa buhay mo? Pakitingnan nga po yung katabi ninyo, pakitanong sa kanya, buhay ba si Kristo sa buhay mo? Alam po ninyo mga kapatid, there's no other way. That is the radical requirement of being a Christian. Kailangan mabuhay si Kristo sa buhay natin. At paano natin ito gagawin? Hayaan po natin yung atin pong Ebanghelyo, nagabayan tayo kung paano ba natin bubuhayin si Kristo sa buhay natin. 2 bagay po. Una, sabi po ni Jesus, pinuputol ng Diyos Ama ang bawat sangang hindi namumunga at Kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang lalong dumami ang bunga. Paano natin mabubuhay si Kristo sa ating buhay? Putulin natin yung mga bagay na humahadlang sa atin para tayo'y maging mga mabubuting tao. We need to cut away all the sinfulness in our life na humahadlang sa atin para tayo'y maging mabuting tao. Alisin natin sa ating puso, sa ating isip, at sa mga gawa natin ang mga hadlang para tayo'y makapamuhay kay Kristo. Bigyan ko po kayo ng halimbawa. Alam po ninyo mga kapatid, madalas, maayos naman yung buhay natin. May hanap buhay tayong maayos, masaya yung pamilya natin. Pero ang problema, tuwing bago ka matulog, naaalala mo yung galit mo sa kaibigan mo na matagal mo nang kinikimkim. 10 taon na yun ah. Tuwing bago ka matulog, naaalala mo yung kaibigan mo na yun. At galit na galit ka. Maayos yung buhay mo, meron kang magandang pamilya, pero bago ka matulog, nagagalit ka. Cut it off. Alisin mo na yung galit mo na yun. It hinders you. Pinipigilan ka nito na maging tunay na Kristiyano. May mga pagkakataon din po, mahusay naman tayo. May angking talino, may angking galing, may kapangyarihan. Pero what keeps us from growing is pride. Magaling ka na nga, pinagmamayabang mo pa. Yung kagalingan at kabutihan, di po kailangan niyang pinagmamayabang. Kusa po yung nagpapakita. At hindi mo kailangang ipagmayabang ito. Yung kayabangan, cut it off. Kasi pipigilan ka nitong maging mabuting Kristiyano. Madalas, mabuti ka namang asawa, pero bakit hindi mo maiwasan yung bisyo mo? Tamang ibinibigay mo yung sweldo mo sa asawa mo.
Pero bakit ayaw mong tumigil sa bisyo mo? Name, kahit ano pong bisyo yan, paninigarilyo, alak, sugal, kahit anong bisyo yan. Cut it off. Putulin. Sa mga lingkod po ng simbahan, tamang nandito tayo, naglilingkod tayo. Pero bakit feeling mo sa sarili mo, dahil naglilingkod ka sa simbahan, ikaw na pinakamabuti sa lahat? Cut it off. We need to cut off all our sinfulness. Kasi kapag hindi po natin pinutol yan, hindi tayo magiging tunay na tagasunod ni Kristo. Amen po. Pakitingnan po yung katabi. Pakisabi sa kanya, putulin mo na kasi. Kung ano man yung kailangang putulin, ay putulin na. Para tayo'y tunay na makasunod kay Kristo. And it brings me to my second point. Kasi alam po ninyo mga kapatid, hanggat may pinangahawakan tayong kasalanan, hindi natin kayang humawak sa Diyos. Kailangan bitawan mo muna yung kasalanan para makahawak ka sa Diyos. And that is the second point. Kailangan iugnay natin ang ating sarili sa Diyos. Ano pong sabi ng Panginoon? Ang nananatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang namumunga ng masagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. My dear brothers and sisters, the problem of the society today is not really about pride. The problem of the society today is rather spiritual laziness. Yung katamaran pong espiritual. Paano ito? Ano ba yung katamarang espiritual? Yung ayaw na nating lumapit sa Diyos dahil nasanay na tayo sa mali. We don't find God as necessary. We no longer treat God as the only meaning in our life. Maraming hindi nagdarasal, maraming hindi nagsisimba, maraming walang ugnayan sa Diyos dahil iniisip nila na hindi nila kailangan ang Diyos. At kapag ganyan po ang iniisip natin, nagkakamali tayo. Kasi kailangan natin ang Diyos. At alam po ninyo, ang nakalulungkot pa, hindi ka na nga lumalapit sa Diyos. Nung nagtatagumpay ka, ang saya-saya mo, hindi ka lumalapit sa Diyos. You feel invincible. Tapos nung nagka-problema ka, sinisi mo pa yung Diyos. Hindi ka na nga lumalapit sa Kanya, tapos nung nagka-problema ka, sinisi mo pa ang Diyos. Sasabihin mo sa Diyos, Lord, kung talagang mabait ka, ba't ako nagkasakit? Lord, kung talagang mabait ka, ba't kami nalugi sa hanap buhay? Pero you did not see God nung ikaw ay malakas pa. You did not see God nung naging matagumpay yung hanap buhay mo. Kasi we don't treat God as necessary. Mabilis, kasabay ng mabilis na pagpapalit ng panahon ay yung mabilis na pagkatamad ng mga tao na lumapit sa Diyos. Mga kapatid, hindi tayo mamumunga, hindi tayo makapamumuhay ng maayos kung malayo tayo sa plano at kalooban ng Diyos. Jesus is not just asking for our prayers. Jesus is not just asking us to imitate Him. Jesus is asking us to be in relationship with Him and to let Him live in us. Ang pagiging Kristiyano po ay ang pamumuhay ni Kristo sa buhay natin. Life in Christ. Pamumuhay kay Kristo. Alam po ninyo, nung isang araw may kakwentuhan po kong kabataan, sabi niya, Father, napakainit na po. Napakainit. Sa totoo lang, napakainit po.
Sabi niya sa akin, Father, may tanong ako. O ano yon? Father, yung po bang init na ito, practice na sa impyerno? Kung gusto niyo pong mainit, abay wag po tayong mamuhay kay Kristo. Kasi tanging ang mga tao lang na namumuhay kay Kristo ang makapapasok sa langit. Kung sanay naman na po tayong mainit, edi sama-sama na tayo sa impyerno. Pero hindi po. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating mamuhay kay Kristo. Amen po. Pakitingnan yung katabi, pakisabi sa kanya, mamuhay ka kay Kristo. Ipagdasal po natin ang bawat isa na tayong lahat ay manatiling nakaugnay kay Kristo habang binibitawan naman natin ang ating mga kasalanan. Amen.